Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Bay Area. Magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga mega projects na ginagawa dito, pati na ang latest na update sa Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Update muna tayo sa Manila Bay Reclamation Projects. Kung babalikan natin, ilang buwan ang nakaraan ipinatigil ng DENR ang lahat ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Pero pagkalipas ng ilang buwan, pinayagan ang dalawa na reclamation project na ipagpatuloy ang proyektong ginagawa nila. Yan ang SM Prime Reclamation na nasa likod ng Mall of Asia at ang Pasay Harbor City na project naman ng Pasay LGU. Noong nakaraang buwan naman, 4 na bagong reclamation projects ang pinayagan ng PRA o Philippine Reclamation Authority. Ang 90-hectare Bacoor Inner Island Project, 15 hectares na Navotas Fishport Complex Expansion, 650 hectares na Navotas Coastal Bay Reclamation, ang pinakauna na reclamation project at malapit nang matapos, at ang 148 hectares na Manila Solar City Project. Dito yun itatayo malapit sa CCP Complex katabi ng Pasay Harbor City. Dito sa unahan yung Manila Solar City na ongoing na nga na ginagawa ngayon matapos na pinayagan sila. Dito lang sa area na to sa harap ng Baywalk ang hindi magkakaroon ng reclamation project. Dito naman sa kabilang side, ang dalawang reclamation project ay suspendido pa rin at hindi pa pinapayagan na magpatuloy. Yan ang Manila Waterfront City na naging questionable dahil nga kapartner nito ang isang Chinese na company, at ang Horizon Manila na proyekto naman ng Manila LGU, kapartner ng mga private investors. Magkatabi lang yung Manila Waterfront City at ang Horizon Manila. So ayan guys, makikita naman natin yung mga barko dyan na nakatambay lang dahil nga hindi pa pinapayagan na ituloy ang Manila Waterfront City at ang Horizon Manila. May iba pa yata mga reclamation projects na sa ngayon ay hindi pa nagsisimula dahil ito ay under review pa ng PRA at ng DENR. So ayun guys, walang katao-tao ngayon dito sa Dolomite Beach. Nasaan na ba yung mga vloggers na araw-araw nag-update dito? Lumipat na sa Diwata Paris Overload. Anyway, magbibigay naman tayo ng latest update sa isa pang mega project, ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Mula sa Mariveles, Bataan, magtatayo ng mahabang tulay, dadaan sa dagat at ikukonect sa Naik, Cavite. Isang napakaganda na world-class na project ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, tuloy na ang pagtatayo ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Inaprubahan na pala ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB, isang bangko na nakabase sa China,
Ang pag-release sa unang bahagi ng pondo na gagamitin sa pagpapatayo sa proyektong ito. Nasa $1.1 billion ang unang pondo na i-release ng Asian Infrastructure Investment Bank na nasa China. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay may haba na 32 kilometers. Inaasahan pala na ngayong taon na masisimulan ang construction sa proyektong ito. Ang construction sa Bataan-Cavite Interlink Bridge ay hatiin sa 7 segment. Ang Package 1 ay ang 5 km na Bataan Land Approach. Ang Package 2 naman ang 1.35 km na Cavite Land Approach. Ang Package 3 and 4 naman ay ang pagtatayo ng 20.65 kilometers na North at South Marine Viaduct. Ang Package 4 naman ang pagtatayo ng 2.15 kilometers na North Channel Bridge at ang Contract Package 6 ang pagtatayo ng 3.15 kilometers na South Channel Bridge. Ang Package 7 naman ang Project-Wide Ancillary Works at ang Package 8 ay ang Operation at Maintenance. So ayun guys, tuloy na talaga ang pagtatayo sa pinakamahabang tulay dito sa ating bansa, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Kapag natapos na ang proyektong ito, mapapabilis na ang pagtawid mula Cavite papunta sa Bataan at vice versa.
Madadaanan din pala ng tulay na ito ang Corregidor Island na nasa gitna at magkakaroon pa ng interchange. Abangan natin kapag natapos na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, isa sa pinakamalaking infrastructure project dito sa ating bansa. Balik tayo dito sa Manila Bay, magbibigay tayo ng update sa iba pa mga projects na ginagawa dito. Kitang-kita na natin ang latest na progress sa Sands Residences ng SMDC. Yung mga CR pala dito sa Dolomite Beach hindi pa rin binubuksan hanggang sa ngayon. Ang ginagamit na CR dito ang mga portalet dito sa likod. May mga bagong buildings na rin na itinayo dito. Tapos na kaya yung drainage project dito sa Manila Bay? Kapag natapos na ang bagong SMDC Sands Residences, magkakaroon ito ng 54 na floors. Inilagay na rin dito sa may Baywalk ang isang tangke na ginamit pa ng World War II. By the way, tuwing Sunday pala sinasarado ang Roxas Boulevard mula 6 AM hanggang 9 AM. No car Sunday ang Roxas Boulevard sa mga oras na yon. Ito naman ang latest na progress sa pagdidemolish sa Grand Boulevard Hotel. Kung familiar kayo sa hotel na ito, dito sa Roxas Boulevard, ito na siya ngayon. After nga na ilang taon mula na magsara, ang Grand Boulevard Hotel dahil sa pagkasunog at pagkalugi, sa ngayon ay dinidemolish na ito. Siguro magtatayo dito ng panibagong hotel or condo. Dito naman sa may Quirino Avenue, hindi pa rin nasisimulan ang Aquarius Residences after ng ilang years. Ilang taon na nga na-delayed ang construction sa project na yan. Ito sana magiging pinakamataas na residential building dito sa Manila. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga mega projects na itatayo dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang din sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.